Hello, what's up guys? Welcome sa aking YouTube channel. Ito ang inyong Kuya Carl. So, ang date ngayon is November 13, 2024. So, it's Wednesday and distribution day ngayon ng Group C ng Yieldmax family. So, tingnan natin yung aking portfolio ngayon kung anong nangyari. So, punta tayo sa aking Wealthsimple account. So, right now, ang account ko ngayon is 36,313.79. Up ako ng 14,409.86, which is 65.82%. Natatandaan nyo ba yung last video ko? Almost 31,900 something yung aking account. So ngayon 2 days pa lang lumobo na, naging 36,313 na yung aking buong portfolio. So anong factor nito, bakit tumataas yung aking portfolio? Tingnan natin kung bakit tumataas. Kasi ang nito, bakit tumataas? Dahil ang Bitcoin tumataas din, pataas na ng pataas. Tingnan natin yung price ngayon ng Bitcoin kung magkano. So as of right now, November 13, ang price ngayon ng Bitcoin is 124,749. Ayan, pabago-bago, nagpa-fluctuate siya. Pataas pa rin ng pataas. Yan nakikita nyo yung ng Bitcoin, pataas ng pataas siya. 124,874. Yan pataas pa rin ng pataas. Ganyan ang ng Bitcoin. So kung ano yung mga related na ETF sa Bitcoin, tumataas din siya. Yan natin mo, hindi lang Bitcoin ang tumataas. Tumataas din ang price ng ng mga ibang altcoins. Tingnan natin ng Ethereum. Pataas din ng pataas. 4,505 na Yan. Tapos yung rin, kung meron kayong Dogecoin, tumataas din ng Dogecoin. 56 cents na ngayon. And still going up. Tapos meron pa akong isa pang tumataas na na cryptocurrency, which is Solana. Solana ngayon nasa $300 na isang Solana. So ito ang mga factor kaya tumataas ang ngayon ang mga crypto related stocks dahil tumataas din ng nangunguna ang Bitcoin. So tingnan natin ngayon sa aking TFSA account. So ngayon ang aking balance ngayon sa TFSA is 16,674.85. Up ako ng 4,254.32, which is 34.28%. Yan So ang ngayon, ang tumataas ngayon yung aking ito ang unang-una yung Coney, tumataas din ang Coney. C1999 ngayon. Mag-almost $20 na. Itong Coney related din siya sa Bitcoin. Saka sa lahat ng ng cryptocurrency kasi ang underlying stock niya is Coinbase, which is cryptocurrency brokerage. So pataas siya ng pataas. Tapos ang pinakamalaking composition sa aking portfolio ay ang Misty.
Misty is sitting right now at $37.61. Hindi malayo, baka umabot to ng $40. So habang tumataas yung value ng stocks na to, pataas din ng pataas yung value ng aking portfolio kasi ang Misty ko is nagko-compromise siya ng 70% ng aking portfolio. So pataas siya ng pataas ngayon. So ngayon dahil distribution ngayon ng Yieldmax ETF, tingnan natin ngayon ang kung magkano ibabayad nila. So pinakita ngayon dito sa Yieldmax website. Yan. In-announce na nila ngayon kung magkano yung babayad nila ngayon. Yan, tingnan natin ngayon. YMAX. Ang ibabayad niya is 15.23 cents kada share. And then, susunod is Kony. Kony, magkano yung babayad ng Kony? 2.0231. Mataas ang bibigay ngayon ng Kony. $2 mahigit. Tapos bumili pala ako guys ng Fiat. Itong Fiat guys is inversion ng mga Bitcoin related ETF. Ang ibig sabihin ng inverse is kunwari ang Bitcoin is kunwari yung Misty is tumataas, itong Fiat naman bumababa naman yung kanyang value. Pero kung kunwari ang Misty bumaba, tumataas naman ang value ng Fiat. So kumbaga pangontra siya sa mga Bitcoin related stock. So ngayon 7.7258 pa rin ang bayaran ng Fiat. Tapos meron tayo yung ULTY. ULTY is 0.83 cents per share. So yun ang bayaran ngayon sa Yieldmax ETF. So tingnan natin yung Fiat. Yung Fiat ngayon, nung dati, $20 mahigit yan. Ngayon, bumagsak siya ngayon, naging $9.25 na lang. So itong Fiat talaga, magandang good buying opportunity ngayon to dahil mura siya ngayon. Kasi later on, ang stock market, hindi naman lagi siya pataas. Bumabagsak din ang value niyan. So habang mura pa tong Fiat, kailangan bumili pa tayo ng bumili. So yun ang aking plano ngayon. Bibili pa ako ng maraming Fiat. Lalo na ngayon, maganda yung price niya ngayon, $9.25. Baka sa later on, baka mas bubaba pa yung price ng Fiat. So mag-i-stock up ako, kumbaga mag-prepare ako sa pagbaba ng stock market. Kasi pag marami yung Fiat mo, at least hindi babagsak ng gusto yung portfolio mo. Kumbaga parang pangontra siya sa Misty, sa Kony. Tapos tingnan natin yung aking ito ALTI. Maganda rin bumili ngayon ng ALTI. $10.84. So nakita natin sa declaration schedule na magbabayad siya ng 83 cents for a share. So sa mga baguhan, kailangan pipili muna kayo ng stock or ETF na mura lang. So itong ALTI, isa sa mga mare-recommend kong ETF na pwede nyo bilhin. Kuwari ang budget nyo lang sa pag-invest is siguro mga 100 lang or
$100 or $1,000. Magandang bumili lang ng mga yung mga mura lang na ETF. Yung mga hindi tataas ng $20 or up. Ito yung mga $10 mahigit lang. Okay na yan. Ito marirecommend ko, Alti. Tapos ito Merni rin, marirecommend ko rin yan. Magkano lang yung Merni? $5.75 lang, oh. Bibili pa nga ako ng maraming Merni kasi 40 cents per per share. Kumbaga good deal siya, $5.75. Magandang bilhin din yan. Tapos yung Fiat, maganda rin. $9.25. Kumbaga magandang good deal to kasi nagbibigay pa rin siya ng dividends. Yung mga ibang mga ETF na katulad ng Misty, hindi ko muna marirecommend na bumili kasi tingnan mo ang taas ng value na 37.70 na ngayon. Tumaas pa siya ngayon ng siguro abot to ng $40 per share. Diba sinasabi ko sa inyo, kailangan kung bibili kayo ng ETF, mas maganda, mas mababa yung price. Huwag kayong bibili ng ng ETF na sobrang taas ang ang price. Kasi syempre later on, bababa din yung price niyan eh. Kung bibili man kayo, siguro paunti-unti lang. Pero gagawin nyo, i-dollar cost average nyo. Pero sa akin kasi, ang ginagawa ko, inaabangan ko talaga bumaba talaga ang stock or ETF para maganda yung aking entry point. Ito rin yung Crash. Maganda rin bili siya ngayon, $8.16. So mura lang ang kanyang mga ang price. Tapos nagbibigay rin siya ng malaking dividends. Yan, so far ganun pa rin ang aking share count ko, pero siguro bukas sa ex-dividend date, baka mas bumili pa ako ng mas maraming stock, lalo na yung Fiat at saka Alti. Baka mas bumili pa rin ako kasi mura siya ngayon. Mas bababa pa yung price niya pag ex-dividend date. Yan. So guys, ito lang muna ang update ko for today. So itong aking portfolio pataas na ng pataas dahil sa crypto bull run. Tingnan mo, imagine niyo yung last update ko nasa almost 32,000. Ngayon 36,328 na yung aking value. Baka later on sa next video ko baka umabot na to ng 40,000. So we'll see guys kung ano mangyayari sa aking sa susunod kong update. And i-update ko na lang kayo sa sa kung magkano kinita ko sa aking mga dividends sa aking Group C na Yieldmax ETF. So until guys, just wanna remind you guys na I'm not a financial advisor. I'm just an amateur investor. So you guys have to research carefully sa mga pag-invest sa mga stocks in cryptocurrency. And then I'm not responsible for your investments. So itong mga ginagawa natin, itong aking mga videos is only for entertainment purposes and only for information purposes only lang. So thank you guys for watching for my video, and I hope to see you again soon sa aking next update. So until then guys, see you and have a good day. Bye.